Now kayo nga kamuntagon, no? Tibok gabi nag-ulan. But anyway, our gospel this morning, the disciples had somewhat a black and white view of people. No, nga itong ebanghelyo karon nga kabuntagon, mura ba og kanang ang mga tinun-an, no? Labi na si John, no? Nga igsoon nga anak ni Zebedee, no? Igsoon ni James, ni Santiago nga anak mo ni Zebedee. Murag ang iyang pananaw sa mga tao kay murag black and white ba, murag itom og puti, no? Mao man na karon nahitabo sa Amerika ba nga ang Amerikano do ka color, itom og puti. Unya man nga kung imo nang tawgon ang brown nga American og negro, masuko na sila tungod kay they will tell you that you are racist, no, nga dapig ka sa mga puti, no? And mao gihapon si John, no, karon ng kabuntagon sa tong ebanghelyo kay ningon siya nga magtutudlo, nakakita ko kita mga tao nga naghingilin og yawa gamit ang imong ngalan, pero gibadlaw nako kay di man nato na sila kauban, no? Matod pa nila, they were not one of us, no? But Jesus had a much more open view of people than his disciples. Pero mas broad or mas abli ang pangunahuna ni Ginoong Kristo, no, niining mga butanga. He could see that even those whom he had not formally called to become one of his disciples could be doing God's work. Bisan gani ang mga tao nga wala gid niya formally nga gitawag, no, nga mag-uban-uban sa iya, aside sa iyang 12 ka apostoles og sa uban nga mga tinun-an, no, nga pwede dahil sila gihapon nga muhimo sa buluhaton sa Ginoo. And currently, this is a big issue sa atong panahon karon, especially in religion, no? Many would claim, no, many churches, many religions would claim nga sila lang ang sinugo sa Ginoo. They would claim nga sila ra ang gipadala sa Ginoo. Sila ra ang simbahan wherein makabaton og kaluwasan sa atong kalag. Mao na karon ang dako kay nga isyu nga ginatubang nato. And even our big brother, no? We know na kung kinsa sila, no? Sometimes sa mga ang ilahang mga apologetics, no? Ang ilang mga apologists or kanang mga those people who defend the truth, the doctrines of the church, they would insist nga sila lang ang tinuod nga simbahan nga tinungkod ni Kristo ibabaw sa bato nga ginganlan og Pedro, no? Kung dili ka konektado ana, dili ka belong. Okay? But how about ang sunod nga pangutana, how about sa mga simbahan nga dili konektado ana? Okay? Katong mga nibutho after na sa kamatayon ni Kristo, after na sa iyang pagbalik sa langit. Okay? Like kanato sa CEC, we were founded in 1992. But we believe in the God that the apostles of Jesus Christ serve. We believe on that same God, no? As what we profess in the Nicene Creed, in the Apostles' Creed, no? We believe in the one holy Catholic and Apostolic Church. How about us? Ambot pasabot lugar tungod lang kay wala tay literal nga apostoles nga konektado ang atong simbahan. That does mean nga wala ta nag-alagad sa Ginoo. No, that's the big issue karon. We are so much focused on gitawag nato nga legality, no? Yes, it's true. Apostolic succession importante na, no?
Kaya naapoy uban mga simbahan nga walay apostolic succession. Pero ang ilang tawag sa ilang leader, apostol. No? Apostol. No? Mga anak ba? Naapoy uban nga giawat nila si Pedro, no? Apostle of Christ. Di ba? Mga apostol lagi. Pero dili connected directly sa gitawag nato nga mga apostoles. But again, no, pareha gyud po sa atong case sa CEC. Unsa lugar ta? Kung ato ibuta atong ugalingon niini nga panahon sa ebanghelyo, butang lugar nato, kita lugar to naghimo exorcism na nakit-an ta sa mga tinun-an. Hello Lord, ipaundang na ako ang CEC. Di ba? Kaya nagbutbuot silang paghingil og yawa gamit ang imong ngalan pero di nato na sila kauban. No, sa pinulungan pa na karon, mga laing sikta na sila. Di ba? Naay saka sikat anak nga apologetic ba nga pare sa atong Big Brother. Matod pa niya, mga sulpot na sila. No? Tawagon nila ang uban kon mga sulpot, pasabot nga kalit lang ni buto ba. Gikan sa 33 AD nga pag-declare ko na ni Kristo nga Pedro niini ibabaw niini bato tukurol ko akong simbahan, no? Kay kana ra man gid kuno ang simbahan. No? So kung wala ka nakalinya na, man ang gitawag nga sulpot ka. No? So matawag ba gid ay nga sulpot gid ta? No? No nga kanang murabag kung sa tao pa na murag anak kas gawas. Is there such thing as anak sa gawas? No? Para sa mata sa Ginoo. But God is very generous, no? Especially in His statement, no? Especially sa giingon sa Ginoo, anyone who is not against us is for us. Kung kinsa katong dili batok kanato, dapig kanato. No? Saan na to na pagsabot? Kung dili ka against sa Ginoo, meaning kauban ka sa Ginoo. No? That might be a good principle to take to heart in the times in which we live now. Maayo kay na nga prinsipyo nga atong batunan, especially sa atong panahon karon. Because there are a lot of people who are not explicitly for the church in the sense of practicing their faith in the way we have come to understand that, and yet they are not against the church or the gospel either. Tungod kay naay mga tao sa atong panahon karon nga murag tanawon nimo nga dili man gini pang simbahan ni nga tao. Okay, bisag unsaon na mo pugos og pasimba, di man gid mo simba. Pero di man sad siya ingon nga batok siya sa Ginoo. No? Pero ato nang bantayan, no? Kay diha na dayon mo mura ba gi-prove na rin nato ang argument nga insakto dayong argument nga pwede ra dili magsimba basta kay magampo sa balay okay na. Dili sa na siya pwede, no? Kay gitawag kita nga magsimba kita sa usa ka lugar, no? Wherein nga magtapok tang tanan, no, sama sa atong simbahan. Mani ang tawag sa Ginoo sa ato. But in the church, tanaw na to sa simbahan, no? Dili man tanan tao involved sa ministry. Pero say mag-desire biya kita nga na mas gwapo gid no kung kada member naagid sa ministry. Pero kung ato sa bitang una-unaon, kung tanang buta na to, tanang tao nga naglingkod din ni naatanan sa ministry unya nagdungan og serve tanan sa Domingo, kinsa na malay mabilin nga maminaw sa misa. Na although maminaw magyapon ta pero kinsa na lang na mabilin diya ba? Mayon ka nga pugson gini mong uban nga atong kay naay talento sa pagkanta, ala ipapugos gini mo mag-adto dito sa choir, ana ba? Pero mga igsuon na ay uban gyud nga matanaw nimo nga murag wa man ipakialam ni sa simbahan, no? Pero ang tinuod di ay dili na mao ang iyang linya, di na mao ang iyang tawag.
Pero dili siya batok sa simbahan o sa ebanghelyo o labaw sa tanan, dili siya batok sa Ginoo. No? Sama sa atong setup gyapon sa atong simbahan, na may mga tao dinhi nga walay ministry. Pero ga-support sila behind the scenes sa mga buluhaton sa simbahan. No, gasuporta sila sa mga pinasikreto lang ba sa mga buluhaton, mga unsa pa mga panginahanglan sa simbahan. Nay mga tao ngay ngana, no? Nay mga tao nga di mo makita ka mag-alagad sulod sa simbahan, sulod sa misa, pero ang ilang pagpangalagad ang kanang pagpanilig di sa gawas, no, paghinlo sa CR, pagpahugas sa plato, kung na mga event, ana ba? Okay? But mapasabot nga tungod kay wala na sila nga commission, appeal, wala na sila formally nga involved sa ato mga ministry dire, batok na sila sa Ginoo, dili sila ganahan mag-alagad sa Ginoo. No, it's not like that. The attitude of Jesus in our gospel karong nga kabuntagon encourages us to build bridges with all those who in some way share the church's mission to bring life where there is death, wholeness where there is brokenness, and relief where there is suffering. Gidasig ta ni Ginoong Kristo karong kabuntagon nga instead of burning of bridges, no? Imbes nga dili ta makigrelasyon kanila, kun dili makigrelasyon hinuon ta, especially sa mga tao nga nag-ambit sa misyon sa simbahan. Unsa may mission nato sa CEC, no? To advance the kingdom of God, okay? Especially to the least, to the lost, and the lonely. Mao na ang mission nato sa CEC. Okay? So bisan pa og wala nimo makita kana nga tawo nga tanaw nimo nga wa siya mag-alagad sa ministry, no? Wala siya talagsara kay magsimba, no? Dili man gud buot ang pasabot nga kung talagsa magsimba, wala na relasyon sa Ginoo God, no? Case to case basis man gud na siya. Mo na nga ambot pasabot ni Ginoong Kristo karon kabuntagon nga dili gyud ta makalimita or makahukom sa kasing-kasing sa tao. Kay even katong nakit-an ni Juan nga nanghingilin og demonyo, gamit daw ang pangalan ni Jesus. Question, during the time of Jesus, naabay religion na nag-prevail? Okay? Naabay particular nga masayod, man sa tig-ingon nga kana nga tao, asa ba kana niya na kuha sad nga idea nga manghingilin og demonyo gamit ang ngalan ni Jesus? No, unta kabalo. Kay ang gitagaag otoridad ni Kristo nga manghingilin og yawa, katuramang iyang mga apostoles. Maybe siguro na hibaw-an siguro to katong during that time nga gipadala ni Kristo yang 12, to tagtagurha bitaw sila nga mag-ayaw mga masakito, maghingil og yawa, basin siguro na ay mga tao naka-witness ato. Naghimo sa mga apostoles. Unya nakit-an dayon sa basin nakahuna-una ba nga mangita og nayawaan bit istingan ko ni kung tinuod ba gining kuan na kay basig kung basin ba og kaya pod nako. Unya ni work. No? So muna nga, ingon si Kristo, kung ang ilang buluhaton, uyon or subay sa akong misyon, ayaw sila badlunga. Okay? Para gyapon ba sa kalibutan? Pwede ba naabay balaod nga nagbawal sa nga dapat isara gyud kabuok ang mutabang sa mga tao ni inyong kalibutan? Isara ba gyud ka tao? No, dili. Daghan kay mga charity organizations, no? Daghan kay mga tao nga gusto mo tabang, no? Gididaan ba di ay nga dapat si Kuan ragyod, no? Si Elon Musk ragyod ang magtabang. Kay siya gyud ang pinakadato, no? Gididaan ba dayta nga mutabang sa atong isig katawo? Kay katong mga pobre ayan na mong tabang, no? Kay wa mo katabang katong mga dato, katong mga nag-income og average og 500,000 a month. Mora to'y dapat magtabang. Ha? Nadaing nga na? No, walay balaod nga na. Kung ikaw subay ka sa
misyon sa Ginoo, which is ang pagtabang sa uban, which is part of the mission of God, then go help. Kanang imong gihimo para na sa Ginoo. Mao gyapon sa atong ebanghelyo, no? We can be partners in the mission of Christ with those who are not one of us in the strict sense. Sa istrikto nga pagkaistorya, kung istrikto na to pag-istorya, bisag dili nato kauban og simbahan, no? Pwede ta mahimong partner nila, okay? Kung ang ilang misyon o ang atong misyon, okay, subay sa misyon ni Kristo. Amen? Despite of our indifferences, mabitaw nga ang simbahan karon nga panahon na mga gitawag nga ecumenical dialogue. Okay? Mga interfaith collaborations. But pasabot lahi-lahi nga pagtuo. No, ambot pasabot ana nga lahi-lahi nga pagtuo nga lahi-lahi og doktrina, lahi-lahi og kanang pamaagi. Okay? Pero nag-collaborate. No? Naatay mga ingana nga mga engagements, no? Especially sa diocese sa Manila, no? Nga gipanguluhan ni Bishop Ariel. Member siya sa gitawag nga Manila Ecumenical Council, something sa mga simbahan. So naa sila yung mga gathering unya kauban na permi, no? Ang Roman Catholic, IFI, ug uban kanang mga uban mga pastors, uban pa nga mga simbahan, no? Ang ilang buhaton mag-dialogue, no? For the sake of ecumenism, no? Paghiusa, no? Interfaith dialogue. Okay? Pero matingal ka, ngano magtapok man sila? No? Ngano magtapok man sila nga ang uban reliyon, mga pari nga babae. No, ang uban mga pastor. Ang uban nagpa-obispo. No? Ngano magtapok-tapok man na sila nga dili man na sila mao ang tinuod. Mao din usay ang kabikil bitaw ta. Kaya dito man ta ag-adto din sa doktrina. No? Pero si Kristo napugnan bas doktrina? Napugnan bas legality? No? Unsay legal basis ni Juan sa iyang pagbadlong? Lord, gibadlong nako kay dili nato siya kauban. No? Di man ka membro dani, wa kay katungod nga muhimo dana. No? Mo na illegal nga basis ni Juan sa iyang pagbadlong, pero si Kristo nilabaw si ana, wa siya magpapugong ana. Lahi ang pagtanaw ni Kristo. Kung kinsa ang dili batok kanato, dapig kanato. No? Whoever is not against us is for us. Mao na nga in these times, karon nga panahon, we need the generous vision that Jesus displays in our gospel. Okay? Kinahanglan nato ang sama nga pangunahuna ni Kristo nga dili siya kanang exclusive, no? Dili pang VIP treatment, no? Kundi para sa tanan. No? Pagsugod namo sa exorcism ministry, nag-critic sa amo coming from the Archdiocese of Cagayan. No, although dili siya kanang staff or clergy na connected directly sa office sa Archdiocese, pero usa siya kanang membro sa simbahan, no? And then ang iyang gingon, nganong mag-perform man mo exorcism nga dili man mo kanang belong sa Roman Catholic. Kinsa naghatag ninyong authority? Magamit-gamit mo anang right sa exorcism. Magamit-gamit mo anang Saint Benedict. Unya, gatuo day mong Saint Benedict. Ana siya, no? Gamit-gamit mo anang right sa exorcism. Kinsa unsay authority ninyo? Katawaan mo siyawa na. So, gitubag na mo. In fact, istorya na mo over the phone. Mga 30 minutos pa nga conversation. So, after 30 minutes of conversation, murag somewhat naulaw siya.
sa iyang gihimo nga pagpamadlong. No, naulaw siya. Nya katuday siya, it was a former deacon nga kanang nagseminary, and then na-deacon na siya, pero transitional deacon, pero ni hawa kay nagminyo man. Okay? Nagkaroon kay gi-approve naman sa Roman Catholic nga ang permanent deacon din sa Pilipinas. So balik na sad siya. No? Kay ang permanent deacon pwede man maminyo. So mo to, nauwaw siya. And after that, he acknowledged us, kaminduan ni Father Azul, by calling us Father. No, kaya at first, di mo siya matawag Father. Kus grabe man niya, pusot-pusot, diretso-diretso ba? Kanang kalit bitaw mangaway niya, wa ni mo unsa Ana, nawaw siya. Yan siya, Fathers, sorry kaayo. Sa akong kuan. Kay nagwonder lang gid ko. Ana ka? So, malagi na ingon nga, kung masuko mo ingana, nahalata ng yawa dito na lang sa inyo. Okay, labot agkanahan ni noon mga wayawa na yun. Pero I will never forget what one exorcist priest from the Roman Catholic told us. Ningon siya nga, mga fathers, siya nga, ipadayon na ang inyong buluhaton. Kay mauna atong tawag isip mga exorcist. No? He did not see us nga with bias, with judgment, with prejudice, kundi nakita niya sama ni Ginoong Kristo nga bisan og tagalain ni sila, no, dili gini sila belong sa Roman Catholic, pero ang ilang gihimo mao ni ang buhat sa Dios. Mga igsoon, mas importante nga himuon nato ang buhat sa Dios kaysa kun sa mga legal nga pamaagi kung giunsa paghimo sa Dios. Usahay nag-focus ta dana. Mao na ang ending agpakasala ta sa atong isig katawo. Sama sa atong ebanghelyo ni atong Domingo, kung unsa ang sukdanan nga atong gigamit ngadto sa uban, mao say pagagamiton nato kanato. The measure that we use on others will also be the same measure that will be used to us. So mao na, kung di ta gusto nga hukman, di ta maghukom. But timan if God, no, is for us, who can be against us? Kung ang Dios dapig kanato, kinsa may makigbatok kanato? Kung ang atong gihimo para sa Ginoo, then himua gid nga para sa Ginoo, aron dili ta mahimong batok sa uban. Amen. Please stand. Let us together profess the Apostles' Creed. Together. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. He descended to the dead. On the third day, he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. The suffragists said O Lord, show your mercy upon us. Endue your ministers with righteousness. Give peace, O Lord, in all the world. Lord, keep this nation under your care. Let your way be known upon earth. Let not the needy, O Lord, be forgotten. Create in us clean hearts, O God. Karong kabutagon, let us pray. Heavenly Father, we thank you for sharing the mission, your mission, O God, nga ni kanamo. Lord, nagampo kami, especially Ginoo sa mga katawhan o Dios nga bisan dili sila membro niini nga simbahan or niini nga communion sa Charismatic Episcopal Church. Apan ang ilang buluhaton o Dios is they share your work, O God. Ginoo, tabangi kami nga amo silang makita ug matan-aw diya sa gugma nga dili namo sila i-criticize o Dios, but rather, O God, nga muhimo usab kami Ginoo sa among tawag Ginoo
sa imong tawag nga ni kanamo ni pinaagi niini nga simbahan, pinaagi niini nga communion. Help us, Lord, nga dili namo punaon ang uban sa ilang gihimo, but Lord, help us first realize nga aduna usab kami mission, Ginoo, that we share the same mission with you. Apan o Dios, adunay mga panahon nga mas nakafocus kami sa pagpanghilabot sa mga buluhaton, sa gingarian, sa ubang tao. Unya wala namo makita o Dios nga wala di ay namo mahimo ang buluhaton nga imong gitawag nga ni kanamo. Dagang salamat, Lord, nga we will be focused on doing your work aron usab, Ginoo, amo makita ang amo mga kaigsuunan, especially, Ginoo, sa amo mga kaigsuunan nga dili kauban niini nga simbahan or sa lain man nga relihiyon o Dios. Makita namo o Dios ang usab ang ang imong pagpamuhat diya kanila. Lord, this is our prayer. Yes. Salamat, Lord. Lord, hear our prayer.